patuloy po kaming sumusuporta sa ating gobyerno para ipalaganap ang mga mabubuting balita ng ating bayan, di ba? Kasi alam naman po natin, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay never naman po yan huminto sa pagtatrabaho para sa bayan. Speaking of, nabanggit mo na ang ating Pangulo, no? Ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Eto na, umpisa na natin ang una nating topic. Yan. No? Bagamat, eto, nabalita kasi ito, partner, no? Itong nangyaring trahedya doon sa Taipo sa may Hong Kong. Alam naman natin, no? Nabalita yan, worldwide yung nangyaring sunog. At alam din natin, partner, na napakarami natin mga kababayang overseas Filipino workers ang nagtatrabaho doon. At isa nga itong ating kababayang OFW na sinalubong ng ating Pangulo doon sa NAIA Terminal 3. Itong bagong bayani, no? Bagong bayani nating kababayan na nagligtas ng isang sanggol, no? Sa kanyang pinagtatrabahuan. Inuna niya itong iligtas. Kaya naman ay grabe, ang Pangulo pa mismo ang nagsundo dun sa NAIA Terminal 3. Kasama siyempre ang Overseas Workers and Welfare Administration na pinangungunahan ni Administrator Attorney P.Y. Kaunan. At syempre kasama niya rin po doon si Department of Migrant Workers Secretary, si Secretary Hans Leo Cacdac. Oo, napakasipag din yan. Lagi natin napapanood sa at nakikita sa mga balita. Oo, laging kasi tutok partner, itong tandem ni Admin P.Y. Kaunan at ni Secretary Hans Cacdac, talagang sila'y tutok sa ating mga OFW, no? Kasi alam naman natin na ang ating mga OFW ay talagang napakalaki ng ambag sa ekonomiya ng ating bansa. At dahil panahon ng Kapaskuhan, alam mo ba partner, ang panahon kasi ng Kapaskuhan para malaman ng ating mga kabagong Pilipinas ay talagang ating ipinagdiriwang, no? Bilang pinakamahaba sa buong mundo. 'Di ba? Sinabi nga yan, the longest Christmas in the world is in the Philippines. So partner, diba? May kwento nga sa'yo, no? Kasi yung parents ko, yung aking tatay, no? Parent ko, yung aking ama, noon ay naging isang OFW. At syempre kapag bata ka, every Christmas, no? Parang sinasabi mo, wow, OFW yung tatay ko. Parang ang saya-saya ko na meron akong matatanggap na regalo. Pero nung lumaki na ako at nagkaisip, dito nakikita ko na hindi pala yung pagtatrabaho pala sa ibang bansa, hindi lang siya hindi siya masayang kwento lang. Kundi dito natin makikita yung sakripisyo ng bawat OFW. Kaya talagang tawag sa kanila is bagong bayani. Kasi lalong-lalo na sa Middle East, pag nadinig natin yung mga kwento na yung isang paa talaga nila is nasa hukay. Kumbaga, gamble yung pagpunta rito. Kaya nga ako, nung nag-umpisa ako mag-vlog, ang tawag ko talaga sa kanila, mga buhay na bayaning OFW na nagsasakripisyo ng kanilang buhay. Mabigyan lang ng magandang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay. Yan, syempre. Pero, partner, nabanggit mo na rin lang naman ang kanilang pagsasakripisyo. Ito ay hindi nakakalimutan. Hindi lamang ng kanilang mga mahal sa buhay, kundi ng ating pamahalaan. Kaya nga itong naging pagsalubong ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasama si Admin PY ng OWA at si Secretary Hans Leo Cacdac ng DMW, ito po ang nagsilbing regalo para sa ating mga OFW. Kasi partner, sanay sila na tuwing Pasko, sila ang magre-regalo para sa mga mahal nila sa buhay, di ba? Ikaw, bilang anak ka ng OFW dati, di ba, you are looking forward every December because you will receive a gift from your OFW dad, di ba? So, ngayon, hindi. Iniba ni Pangulo. Naging sa kanila yun regalo yun. Isipin mo, imagine that. What more could you ask for, di ba? Susunduin ka no less than the President of the Republic of the Philippines. It's an honor, no? It's an honor. It's both an honor and joyful event. At hindi lang yan. Siyempre, kasama na sa regalo ng Pangulo, hindi lang sa iisang OFW. Oo naman. Kundi pang kalahatan. Kasi itong NAIA, no? Itong NAIA Terminal 3, ay meron ng OFW lounge. Yan, Bukod doon, meron ng automated na check-in counters. No? Daming ginawa na renovation para sa ating mga OFWs. Hindi lang para sa mga mananakay na ordinaryong mananakay, kundi talagang binibigyan ng pahalaga
ang ating mga OFWs. At nung nakaraan lang, nakita ko nga sa mga post sa social media, itong OWA ay namimigay ng pasalubong Oo. sa mga dumadating na OFWs na nakalagay sa red bags na nakakatuwa at kasama nga ni Pangulo itong ating unang ginang, no? Ang ating First Lady na si Attorney Lisa Marcos. Yes, 'di ba? Na talagang hands-on din po sa pagtutok sa mga ganitong uri ng mga programa, no, na talaga magbibigay ng halaga para sa ating mga bayaning OFW. Pero partner, gaya ng sinabi ko, dati nung bata tayo, pag nakita natin, uy, kapitbahay namin OFW, ang ganda ng buhay nito sa ang ganda ng buhay nito sa abroad, mabibilan ng kung ano-ano yung kanyang pamilya, 'di ba? Parang ang taas ng tingin natin. Pero sa kabila ng ganung pananaw, sa kasiyahan talagang minsan kaparte yung kalungkutan. So kanina pinag-usapan natin itong nangyaring fire incident sa Taipo sa Hong Kong, sa kasamaang palad partner. Nung nakaraan, sinalubong ng ating administrator ng OWA na si Attorney PY, itong ating kababayan naman na nasawi doon sa fire incident sa Hong Kong. At pwede nating ipakita yung video, Yung partner. video, no? partner. O yan, nakikita natin sa screen, no? Kasama si Secretary Hans Kakdak ng DMW at itong katuwang din ng ng OWA at ng DMW, yung Agimat Party List, no? Itong si Congressman Brian Revilla, no? Talagang nakakalungkot, partner, na makakakita tayo ng mga ganitong senaryo. Pero isa lang naman ang nakakasiguro ang pamilya nitong kababayan natin na hindi tatantanan ng ating gobyerno na maibigay ang sapat na tulong doon sa kanya mga naiwang pamilya. Partner, kasi alam niyo po, ang ating gobyerno ay talagang kinikilala ang kabayanihan, ang sakripisyo ng ating mga OFW. Kaya sa huling paglalakbay po ng isa sa ating mga bayani, no, na si partner, na lungkot ako. Parang naluluha ka na, partner. Si Marian Esteban. Ma'am Marian Esteban. Ako, nabigla ako, partner. Kasi, parang po sa akin, nung Pasko, parang hanggat maaari nga, parang ayoko ng ganitong balita. Ayaw natin ng mga ganitong balita. Pero, ang naman nito, ang kagandahan nito ay tiniyak ng ating pamahalaan na maipaparamdam, maipapadama sa kanyang mga naiwan, no? Sa kanyang anak, sa kanyang buong pamilya, na ang OWA ay talagang nag-aalaga at mararamdaman nila ang tinatawag na alagang OWA. Serbisyong may puso. Serbisyong may puso. Because OWA cares. Kasi partner, marami tayong napapanood sa social media na mga negative mga contents, mga comments na napapabayaan daw itong OFWs natin, no? Na napakalaki talaga ng parte pagdating sa remittance. Siyempre, yung kanilang pamilya dito sa Pilipinas, yung kanilang ginagastos ay galing talaga from abroad. Pero dapat din mapanood ng ating mga kababayan. Hiling ko sa kanila na bumisita sa official page ng DMW at OWA. Partner, alam mo ba, araw-araw may mga repatriation. Yes, ano ba tawag partner dito sa mga repatriation na to? Ito yung mga hindi pinalad na mga kababayan partner natin sa abroad, no, na biktima ng mga illegal recruiters, or hindi maganda yung mga napuntahan nila na mga pagtatrabahuan, tinutulungan na makabalik at binibigyan ng serbisyo ng OWA, no? Mula airport sa kanilang pinanggalingan hanggang pagdating dito. Talagang nakikita natin, partner, no? Partner, actually, para malaman nila kung ano yung mga tulong na binibigay, no? Andyan po yun na nga, pamasahe nila pabalik sa ating bansa. At pag nandito na, partner, i-debriefing pa yan sa opisina ng OWA. Kasi kailangan, hindi lang naman kasi material na bagay ang kailangan ng ating mga repatriated, no? Dahil kailangan din nila yung gabay nung OWA mismo, di ba? Kaya sila, i-debriefing sila, magkukwento sila doon kung ano yung mga naranasan nila, para sa ganun, mailabas nila ang kanilang sama ng loob. Tapos, partner, pag sila ay galing pa sa malayong probinsya dito, partner, kung alanganin ang kanilang pag-uwi dito at wala pang flight, kasi libre din sila, partner, ng flight dito, domestic flight, para mauwi sila sa kanilang probinsya. Or kung kailangan nila mag-bus, ihahatid din sila sa bus terminal. Kung halimbawa, dito lang sa Luzon ng kanilang probinsya.
Tapos, kung hindi na talaga kaya yun, dahil gabi na, partner, libreng hotel accommodation para sa ating mga OFW na repatriated. And, to top it all meron pang tulong yan na pinansyal para makapag-start ng negosyo muli dito. Para sa mga karagdagang impormasyon na yan, tutukan nyo lang po kami sa aming pagtulong na maiparating ang mga impormasyon na kagaya nito tungkol sa OWA. Bukod sa repatriation, partner, merong butika. Ayun, Ang OWA. partner. Buti pinaalala mo, partner. Oo, yung tinatawag na alagang OWA. Yes. Worth 20,000. 20,000. Oo. Diba? Na pwede silang magpa-laboratory, yung kanilang mga maintenance at kung ano man yung gamot, they need to go lang sa mga Affiliated. OWA. Oo, hindi OWA offices na malapit sa kanila. Tapos they need to register, Kailangan lang is member sila ng PhilHealth. And meron silang 20,000, na pwede nilang i-avail for a year and For a pwede year. itong i-renew ngayon January. Oo. Partner, actually, aamin na ako. Hindi man ako OFW, napasama ako dyan. Kasi nakita ko pwede ang non-OFW. Oo. Di ba may gamot ako? Pero syempre, hindi ko na i-disclose kung ano yung mga kailangan kong gamot. Natulungan po ako ng OWA dahil meron akong yung maintenance kasi pwedeng magpa-register din sa kanila. Kumbaga, so siguro alamin natin in the coming days kung ano pa yung ibang ahensya ng pamahalaan na nag-o-offer noon. Kasi ang kasi ni Pangulo talaga, inclusive growth Kumbaga kahit na halimbawa dito yan, 'di ba? Kaya nga tinatag niya nga yung the eGov PH, 'di ba? Nung isang araw may pinuntahan ako, wala na yung physical ID ko. In-honor pala yung eGov PH kasi sa remittance, pwede po yan. Bukod dyan, partner, nabanggit mo yung eGov PH. Alam mo ba na may programa ang OWA? Ang OWA e-card. Kasi na pwede na, magagamit na valid ID. So, pag ikaw ay member ng OWA, sa mga OFWs natin, magpa-member kayo sa OWA, kumuha kayo ng e-card. 5 minutes, 5 minutes, nakita ko yan gaano kabilis sa kanilang posting sa social media. Etong e-card na to, hindi lang ito magbibigay ng mga discounts, magagamit mo ng valid ID. At ito ay lalabas sa iyong eGov app. Yes. At syempre, anuin ko lang sila, partner. Ano ba ang isa sa mga gustong regalo ngayong Kapaskuhan? Para mabigyan ko sila ng hint kung ano yung merong discount sa Yung Nino. Teka lang wag mong babanggitin yung brand, partner. Alam natin. Baka ma-excite ka, partner, kasi alam ko gusto mo rin yan Partner, yung tito ko kasi, nung Seaman, pag tinatanong niya ako, ano bang gusto mong pasalubong? Sapatos. Naman yata tayo, ganun ang hinihiling. Sapatos talaga. Yung kabataan natin, sapatos talaga. So yan, napakalaki ng mga discounts. Even sa hotels at saka mga restaurants. Pero alam mo what is, yung importante, what is important for the ID is another valid ID. Yes, oo. Tsaka diba, imagine, partner, yun nga, katulad ng sinabi mo, akala kasi ng maraming kababayan natin, pag OFW, mayaman. Oo. Sabihin na natin, nakakaangat lang talaga, kaya nga pumunta doon, di ba? For greener pastures. Pero syempre, hindi naman nangangahulugan na hindi na sila bibigyan ng pansin ng ating gobyerno. Sila ang source ng natin malaki ang source na napupunta mula sa kanila para sa ating ekonomiya, matulungan ng ekonomiya ng ating bansa. Kaya, marapat lang nabibigyan sila ng iba't ibang benefits, perks. Kaya dyan papasok yung OWA e-card. Yan sa sapatos Pero abangan nyo na lang sa amin mismo kung anong brand yan Kasi dito, hindi natin alam. Baka mahirap na. Partner, 50% 50% partner. Yung sinasabi mo nga na kahit na sila ay nagtatrabaho sa abroad, kumikita ng mas angat sa iba, pero ito, partner, ibinibigay ng ating pamahalaan sa ilalim ng Administrasyong Marcos yung mga tulong at suporta para sa ating mga OFWs. So nabanggit natin repatriation, nabanggit natin itong OWA e-card, itong butika, yung lagang OWA. Alam mo ba, meron pa, partner. Napakagandang balita ito. Yung mga scholars ng OWA. Diyan tayo dumako, partner. Oo, imagine mo may mga OWA scholars. Ito yung mga pamilya ng mga OFWs na nag-grant ng scholarship mula sa OWA. Oo, napakalaking bagay nito, partner, kasi alam mo, isa sa mga dahilan, siguro kung magsusurvey tayo sa mga OFW kung bakit sila umaalis ng ating bansa, siguro
nasa top 5 o top, Ito baka top yung- 1 nga yan eh. Para Ano palabas mapag-aral yung partner? Yung... oh, meron ganyan, di ba? Oh, yung parang... Yung tungkol sa pamilya. Ayon sa survey. Oo, ayon sa yung survey, number yun one? na lang, oo. So, para sa'yo, ito yung number one, ano? Number 1 yan, partner. Oo. Kasi hindi naman, alam mo, ang mga Pilipino, hindi naman lahat tayo gusto natin ng marangyang buhay, ng sasakyan, bahay. Although, importante ang bahay, pero ito yun eh. Kasi ito yung, di ba nasa kasabihan natin to, anak, edukasyon lang ang kaya kong ipamana sa'yo. Ikaw, nasabi mo na yun sa So, anak sa'yo, mo. top 1 yung Top one edukasyon, yun, di ba? edukasyon, no? Tapos, nandun na sa OWA. Nandun sa OWA. Ano ang top 2? Para sa akin? Health. Health pa, ano? Nasa OWA na rin. Nandun na rin. Oo, no? So, Top 3, may top 3 pa. So, talagang, ano partner? Ayan, yung mga gamit, di ba? Oo nga, no? Materials. Itong ayan, perks, discount, no? di ba? Pero yung top 1 and top 2 talaga, no? Oo, Parang, malaki parang yan ito, talaga. nandito na sa OWA, yung tulong talaga, no? Yung ating ine-expect kung bakit ang ating mga OFWs ay nag-abroad dahil nga mapag-aral ang pamilya, kapag nagkasakit yung pamilya, nagpapadala Papadala. sila. Oo. Para ma-afford nila. Eh, kahit na medyo mas afford nila ito kumpara sa mga nagtatrabaho dito, andyan pa rin ang pamahalaan para sa kanila. Kasi sukli ito ng ating gobyerno sa kanilang pagsasakripisyo, partner. Pero partner, no, bukod sa nakakalungkot na balita na yun nga, yung si ating kababayan, no, na umuwi siya na wala ng buhay, ay siyempre Pasko, ayaw naman natin Oo, maging ayaw naman malungkot. nating malungkot, diba? So, ano ba yung ginawa ng ating Pangulo para Ayan, naman magpasaya partner. itong ating mga bagong bayaning OFWs, no? So, yun, i-play natin. Pwede ba natin ipakita habang tayo yung Oo, pwede pa natin ipakita yung video, partner, pero mamaya na natin re-reactionan. Pagkatapos nitong video na to, pwede muna tayo mag-break. Ayan, kaya i-play natin yung Sige, video play ng natin. in-interview ko, partner, na isang scholar, no, ng OWA. Oo. Doon to sa ano? Tara sa palasyo. Tara sa palasyo. Oo. Hello, ma'am. Magandang gabi po sa inyo. Hello, magandang gabi din. Ma'am, kamusta po? Ano po yung naramdaman nyo na nakita nyo po ng personal si PBBM? Ayun, ako nga po pala si Joerine Anastasio. Isa po akong anak ng OFW. And na-invite po kami dito sa Palasyo para po magsaya, mag-rides, and also mag-enjoy po ng mga hinanda nilang mga programa. Ayun, tapos nung nakita ko si BBM, ayun, masaya kasi hindi ako makapaniwala na yung presidente ay nakita ko na at nasilayan ko na aking sarili mga mata. Ayun. Ma'am, sino po yung nasa abroad? Ayun, yung father ko nasa abroad siya ngayon, nasa Canada siya. Mensahe nyo po sa kanya kasi baka mapanood niya po ito eh. So yun, hi pa, nandito na po ako, nakita ko si President, sana po ay lagi kang ligtas dyan, lagi kang masaya din and healthy, yun lang papa. Partner. So yung partner, nakakita naman natin, pinanood natin itong Tara sa Palasyo. No, ito yung tauna, no? 4 years 4 na. years. 4 na taon na itong ginaganap. Ito talaga yung sinabi ng Pangulo, no? Open sa public, no? Kapag dating ng Kapaskuhan, December 16 to December 23 ay bukas itong palasyo. At isa nga itong mga OFWs, yung mga bagong bayani natin, no? Kasama ang kanilang pamilya na nakasalamuha o nakapiling ang ating Pangulo doon sa palasyo. Yes, kumbaga naglaan talaga ng isang araw ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. upang makasalamuha, makapiling niya ang mga OFW na nandito na at ang mga pamilya ng mga nasa abroad pa. Katulad nga nung na-interview ko, partner, no, yung tatay niya nasa Canada, di ba? So, ano to? Scholar to? Scholar yun. At saka yung iba dyan, mga pamilya ng OFW na natutulungan po ng Overseas Workers Welfare Administration. Di ba? Sa pangunguna po ni PY Kauna ng administrator ng OWA, di ba? Si attorney. Siyempre lahat ito ay sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At nandun din po ulit, no, si Secretary Hans Leo Catlac ng Department of Migrant Workers. Talagang andun ikwento ko lang, partner, experience ko na nandun ako kasi 'di ba? Ako maaga nakapunta doon. Actually yung video na 'yan, nakuha ko po 'yan, mga kabagong Pilipinas. 'Yan. So, ang nangyari po kasi kulang nga lang yung time natin eh. Kung mas marami pa sana tayong oras. Alam mo, inayos talaga yung pila na yan kasi para baka mamaya lumabas dito si Pangulo. So, siyempre for the safety of for the safety of our president. Pero all the
safety precautions, partner, na wala yan. Nung Wala. nakita na ng mga OFW. Parang kampanyahan. Parang kampanyahan talaga, Oo. may sumisigaw BBM. Pati yung mga bata, ayan o, makikita nyo yan. Ayan, sakto o. Ayun, yung umiikot na na space ride. Talagang Chubibo, Chubibo, di ba? Chubibo. At saka nabibigla ako, yung mga bata na parang grade school pa lang, kilala si BBM. At saka BBM. Partner, alam mo ba, nung dumating ako late, no? Pero nakita ko nga para sa OFW kasi, di ba may libreng sine doon? Oo. Tapos yung palabas is yung yung anak. Oo. Which is the story of OFW na... Starring our star for all season, Miss Vilma Santos. And yung isa sa mga superstar nung kanyang time, no, si Miss Claudine Barreto. Nakita mo, partner, yung iba doon ng mga nasa picnic ground sa Malacanang, naluluha pa, partner. Pero partner, hindi ko makalimutan yung napanood ko kanina, yung binanggit ng bata, no? Na, yun, nakikita ko lang sa TV, yung Pangulo, tapos ngayon, nakita niya, nakasalumuhan niya. At isa siya sa nagbe-benefit dito sa programa ng OWA na scholar ng OWA. OWA, yes. So yun, no? Summarize natin ito, partner, no? Bukod sa mga balita na hindi maganda sa ating buhay, ngayong Kapaskuhan o hindi man Kapaskuhan, no? Ay nandiyan ang ating pamahalaan na tumutulong talaga, lalong-lalo na sa mga bagong bayaning OFWs. At imbitahan natin sila doon sa OFW Lounge sa Naiyawan, no? Kung saan yung ating mga OFWs, para maiwasan yung pagmamadali or malate sila sa kanilang flight, meron tayong tinatawag na OFW Lounge sa Naiyawan, no? Just present their boarding passes, no? At may libreng doon, partner. Sige, sabihin mo. Yung mga libre doon, ha? Unang-una, syempre, ang pinakamahalaga, libreng pagkain po. Wow! Libreng pagkain. Nakatingin pa tayo, partner. Oo naman, nakatingin tayo. Sarap eh. Syempre, taste test tayo doon. So, syempre, partner, pagkakain ka, kailangan komportable yung iyong inuupuan mo doon. inuupuan mo. Ganda, Oo. So, at ano pa yung isang kapag nandyan tayo, nagta-travel tayo, kailangan natin ng cellphone, syempre. Kailangan ng charger. Ang daming charging dock doon, partner. kung may charger ka, may cellphone ka, kailangan mo ng connectivity. So, may wifi. At nandoon yung mga monitors, no, na hindi sila malilate sa kanilang biyahe. Yes, andun, meron din. Pero bukod doon, partner, alam mo kung ano maganda dito sa OFW Lounge natin ngayon, meron na siyang mga counters para i-process mo yung iyong e-cards. OWA e-cards. Kasama na doon. Ngayon, kung meron kang mga katanungan, merong desk ang DMW, merong desk ang OWA, sa mga kung anong mga assistance pa OFW yung kailangan Lounge, nila. yes. At i-claim ko na, partner. Lahat, sinabi mo na maganda. I-claim ko na. Makikita naman ng taong bayan yan, ng ating mga kababayan OFW. I-claim ko na rin, yung mga mismong staff doon, magaganda, partner. Syempre kailangan talaga na pleasing talaga ang bawat isa. Para matutuwa. So pasalamat din tayo sa rin, sa NNIC dito kay kay SRA. SRA, kay Ramon Ang na talagang binigyan ng magandang pwesto itong OFW Lounge upang mabigyan ng serbisyo ang mga bagong bayaning OFWs. Yan, tama. At nung binuksan itong OWA, binuksan ng OWA itong OFW Lounge sa Terminal 1, ay talagang nagpa-unlock si First Lady, partner. Oo, syempre naman. Alam mo naman na nung panahon nung tatay ni Pangulong Bongbong Marcos, ang First Lady natin, napaka on-hands din sa hands-on talaga, di ba? Hands-on talaga siya sa pagganap sa tungkulin bilang First Lady. So yan, partner, i-remind lang natin ng ating mga kababayan, nandyan ang ating gobyerno, mapa-ordinaryong tao ka, ordinaryong manggagawa, OFW ka, eto ang administrasyong Marcos. Handang tumulong kahit sino. Kahit sino. Walang pili to. Walang pili kasi si Pangulong Bongbong Marcos, presidente ng Pilipinas. Tama, presidente ng Walang Pilipinas. pinipili yan. Presidente siya ng kahit anong kulay, partner. Kahit anong kulay yan, kahit anong kulay, kahit sino sinusuportahan mo, paggising mo sa umaga, ang Pangulo ng Pilipinas ay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at patuloy tayong pagsisilbihan. Yan. Kumbaga kasabay natin gigising ang Pangulo na mag-aasikaso ng mga suliranin ng bayan, magbibigay ng mga programa at proyekto na makakatulong sa sambayanang Pilipino. Lahat yan, partner. Kakamping, Huwag lang tayong mahihiyang lumapit sa ating mga lista, ahensya. lahat, partner.
itong inclusive growth ng ating pamahalaan, iilan lang na nakikinabang. Minsan, nangyayari talaga is, tinatabunan ng mga fake news and disinformation. Partner, kaya nga nandyan tayo para ipaalam natin sa madla na talagang ang pamahalaan ay kumikilos para sa sambayan ng Pilipino. Diba? So yun, kanina napag-usapan natin, partner, is yung sunog na nangyari doon sa Yun naman. typhoon, no, sa Hong Kong. No, so yung sunog kasi walang pinipiling lugar. Walang pinipiling season yan. Kahit malamig ngayon, partner. Oo, at nakakalungkot nga. Siyempre, nung summer, no, nung tayo nag-uumpisa rito sa Radyo Pilipinas, sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, ay tinutukan natin nung summer itong fire incidents. Yes, fire prevention advocacy Fire tayo prevention nun, partner. advocacy tayo noon. At syempre, ito din yung mga buhay na bayaning, mga fire volunteers, no? Alam mo ba, partner, yung nangyaring mga sunod-sunod na insidente ng sunog dito sa Malabon at Caloocan? Oo. Nakita ko yun sa social media, partner. Oo. Pakita natin yung nangyari. Tumungo tayo dito sa Caloocan kung saan talagang sunod-sunod. Halos ilang barangay, partner, no? Yung nangyaring sunog. Kaya lagi nating paaalalahanan itong ating mga kababayan na ang sunog po, mga kababayan, walang pinipili na oras, walang pinipili na lugar. Kaya po dapat po maging alerto tayo anumang oras. Kaya ayun, partner, no? May kasabihan tayo, partner, di ba? Manakawan ka na, huwag ka lang masunugan. Kasi ang sunog talaga, Pero hindi. Huwag ka nang manakawan at huwag ka nang masunugan. Yun, babaguhin na natin. Oo, babaguhin natin yun. Ayan yung mga partner, Grabe, di ba? So, nakakalungkot dyan kasi syempre, once maging biktima ka ng sunog, tapos sa panahon ngayon ng Kapaskuhan, di ba? Parang dobleng kalungkutan ng partner kasi dapat nandun kayo di ba? At base po sa pinakita natin mga larawan, no, nais ko lang pong pasalamatan ang dalawang alkalde na talagang siniguro na magiging masaya pa rin ang Pasko ng kanilang mga nasasakupan. Unang-una po, syempre, 'di ba? Ladies first, si Mayor Jeannie Sandoval ng Malabon, partner. Alam niyo si Mayor Jeannie Sandoval kasi nakita ko na po siya sa personal. Partner, ikaw nakita mo na rin siya sa personal. Napaka soft-spoken, yung graceful, 'di ba? Yung parang hindi makabasag hindi pinggan. makabasag pinggan. Yung parang immaculate pa nga di ba? Pero pagdating sa mga ganitong sitwasyon, alerto. Baha, sunog, di ba? So, siya, no? Pagka tinignan mo lang siya, napaka-soft-spoken. Pero pagka mga ganitong insidente, andyan kagad, may dalang tulong. Ang bilis. Parang mabagal lang kasi kumilos to si Mayor Jeannie pag nakita mo sa personal, pero agad siya nandyan, di ba? So, ayan, andyan kagad yung kanilang assistance, no? Andyan kagad yung mga reliefs at yung mga cash assistance. So, hindi pinapabayaan. Pasalamatan din naman natin itong sa Caloocan. Kasi naman. 4 na sunog yung nangyari sa Caloocan, pero andyan kagad yung kanilang mga ama ng lungsod, no? Si Mayor Along Malapitan, partner. Ayan, partner, ikaw, pakilala mo. Ayan, nakita ko, ito, kasi baka nakita ng mga ibang followers ko talaga. Actually, si Mayor Along Malapitan kasi, dahil tumakbo yung pinaniniwalaan ko talaga na politiko, kaya sinuportahan ko yung kanyang naging katunggali. 'Di ba? So, medyo may mga napuna ako sa Caloocan, partner. Na sa tingin ko, tungkulin naman ng bawat vlogger na ipakita talaga yung side na hindi maganda. Pero ang nagustuhan ko kay Mayor Along Malapitan, partner. 'Di ba? Maliit man si Along Malapitan in stature. Pero sa paningin ninyo, pero malaki naman yung puso niya kasi tinake niya yung kritisismo. 'Di ba? Na ito ganito ang Caloocan, may mga ganitong problema. Ngayon, partner, nakikita ko sa social media. Kung ano yung mga sinabi ko, at sinabi pa ng mga iba na ipinakita yung problema ng Caloocan ay kanya nang sinusolusyonan ngayon. Tinatapatan ng serbisyo. So, sa iyo, Mayor Along Malapitan, syempre ako po ay isang vlogger ng katotohanan. So, sasaluduan po kita ngayon. Kayo po ni Mayor Jeannie Sandoval, sinasaluduan ko po kayo. Alam mo, hindi lang naman sila, no? Natapat lang ngayon na doon sa lugar nila yung sunod-sunod na sunog. Pero sa bagong Pilipinas, partner, no? Yung mga mayors natin, yung mga
namumuno sa ating lugar, talagang sumusuporta sila sa Sumusuporta. Pangulo. Yan. Direktiba kasi Oo, ni Pangulo. Oo, na ibigay natin yung Serbisyo. para sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na kayo ang nakatutok diyan sa mga bawat lugar. So yun, dapat partner, no? Pakiusap sa mga kababayan natin, maging maingat po tayo sa paggamit ng ating mga electrical appliances, no? Yung ating mga pagluluto. No, kasi syempre, nakakalungkot lalong-lalo sa panahon ngayon. Oo. 'Di ba? At syempre, pasalamatan natin Pero, mga bumbero. meron natin. naman, syempre naman, Oo. di ba? Dahil yung mga bumbero natin, talaga mga buhay na bayani yan. Talaga sumusuong yan kahit saan. Importante lang makapagligtas sila ng buhay at ikinabubuhay ng ating mga Yan, kababayan. ganyan po katindi ang dedikasyon at malasakit ng ating mga bayaning bumbero. Kaya, mga sirs, ngayong Kapaskuhan, saludo po kami sa inyo. At, syempre, sa araw-araw. Yan. Ay, pero syempre, dumako tayo, bumbero, men in uniform, partner. Kabayanihan. Kabayanihan. Ayan na. Kabayanihan, di ba? Eto na, nandito na tayo sa pinakahuli nating topic for today, partner. Bago tayo mag-Noche Buena bukas, di ba? Sa direktiba po kasi ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sa liderato ni Acting PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. Partner, araw-araw may mga magandang balita. Hindi natin kayang isa-isahin. Siguro kung ibibigay sa atin ang buong araw ng Radyo Pilipinas, kukulangin pa rin, partner. Pero ibalita na rin natin ngayong araw ang mga importante na nangyari. Nung December 17, partner, alam mo ba na may 143 million na smuggled cigarettes ang nasamsam ng Philippine National Police? Yes, partner. Yan ay sa pagpupursige, no, nitong PNP HPG. No, sa ilalim ng liderato nga nitong si Acting Chief Jose Melencio Nartates Jr. ay nasa kote nila itong 143 million smuggled cigarettes, no? Ibig sabihin smuggled, yan ay kontrabando. Illegal Oh. na hindi dumadaan sa tamang proseso at Yes. nananakawan ng taong bayan. oh. 'Di ba? At hindi lang 'yung partner. Ang nakakatuwa doon, no? Nakakagalak na balita is nasugpo ang korupsyon sa Tama. pamamagitan nitong paghuli sa nagtangka ng bribery. May nagtangka, partner, na manuhol, partner. Magkano, partner? Magkano? 5 milyong piso, Imagine partner. mo, partner. Partner, kung pinagbigyan ng ating mga kapulisan yon, ang ganda ng Pasko nila, partner. Oo nga eh. Pero, hindi nila pinagbigyan kasi magiging malungkot naman ang Kapaskuhan ng mga Pilipino dahil, ayan, mananakawan na naman tayo eh. At ang Diba? alam mo kung ano reason doon, partner, no? Ng ating mga police, 'di ba? Kasi yung leader nila nandoon sa direksyon ng Yes. ating pangulo, no? Yes. Kaisa ang Philippine National Police. Police sa laban kontra corruption. Yan. Na talaga namang pinag-uusapan ngayon. Imagine mo ilan na yung napakulong ni Pangulo? 16. At meron pang patuloy na kinakasuhan. Oo, maraming smugglers na nakukulong. Patungkol sa korupsyon, sa Yan, flood control, tama. 'di ba? So corruption 'yan. Mm. Yung smuggling, Corruption din corruption talaga yan. din 'yan. At yung bribery, Corruption din 'yan. Mm. So ibig sabihin, Double eto, hit ang PNP dyan. ating kapulisan, Oo, di ba? tamang direksyon sa ilalim ng liderato ng kanilang PNP chief, Yes. 'di ba? So dapat wag nating hayaan na ang bawat ahensya, lalong-lalo ang nagpapatupad ng batas, ay maging kasangkapan ng korupsyon. Yan, tama. Ay, alam mo, partner, no? Ikwento natin tong ikwento natin ito, yung smuggled cigarettes na yan, galing ng Batangas. Oh, yan, Sa Batangas. Bawan, bumiyahe, at nasita, Natabat. tinanong kung ano yung mga dokumento. So, kulang sa dokumento at nung alamin ng ating PNP HPG, salute tayo kay General Marantan. Oo, Hans Marantan, syempre, no? diba? Sir, saludo Sir, sa iyo saludo bukod po kami kay sa inyo. bukod sa syempre kay mga nakahuli, acting no? PNP chief, diba? saludo din tayo. Syempre, Sa mga nakahuli mismo, yan. Sir, hindi man po namin kayo kilala. So, kami po yung sumasaludo sa inyo. at syempre, doon sa ating DILG Secretary, Yan. no? Ang ating matikas na John Vic Secretary, John Vic Remulla. Andyan din po siya, kasama Dahil po nasa siya. ilalim ng kanyang pamumuno, Ng DILG ang Philippine direktiba. National Police. Oo, ang Philippine National Police ay nasa ilalim ng direktiba. Parang ganito yan, partner eh. Pangulo, Oo. si Sec John Vic, Oo. si
PNP Chief PNP Chief, Nartates. oo. At ang mga kapulisan na. Kapulisan, Yan. no? Sa HPG na pinamumunuan Oo. naman ni General Yes. Hans Marantan. Ang daming Oo, nasa grabe. nasamsam partner, di ba? Oh, 143 million. Imagine mo. Tapos 5 million bribery attempt. Magiging masaya ang Pasko sana ng pulis. Oo, Pero anong ginawa niya, no? Inuna niya ang bayan, partner. Inuna niya ang bayan. Inuna niya sundin yung direktiba ng kanyang mga opisyal. Yes. Na wag Magmula tayo kay Pangulo, magsama. di ba? Oo. Magmula kay Pangulo hanggang kay DILG Secretary, tapos sa acting PNP Chief Actually, natin, partner, di ba? naisip ko nga dyan, kung ano yung nasa isip ng ating mga pulis. Patungkol dyan sa bribery. Magtataas na nga ng sahod sa mga uniform personnel kaya and nga non-uniform personnel. Yan. Tapos gagawin pa natin yan. Oo, diba? Ang Pangulo natin, imagine mo, next year 3 tranche yan, magtataas ng sweldo Kaya ang nga. ating mga nasa serbisyo. Tapos Sa mga isisirain lamang. AMIU. Oo. Oo, di ba? Kaya hindi ginawa ng May ating uniform, mga police. non-uniform personnel, lahat yan. Tataasan ng sweldo, tatlong bagsak yan. So, yan ang tinitingnan natin. No? Bakit pa tayo gagawa ng masama? Kung ang atin namang leader, which is ang ating Pangulo, ginagawa niyang lahat para maibigay sa atin ang tamang benepisyo. Tama. Pero alam mo, partner, itong kinuwento natin ay tagumpay talaga to, no? Ito, may isang kwento ng tagumpay pa rin ng PNP. Pero- ito kasi partner, itong hindi biro ito, no? hindi biro. Naharangin mo itong kontrabando na ito. Oo, hindi biro. No? So, ang buhay ng ating mga pulis talaga nakalagay yan talaga sa Peligro. peligro, no? Halos araw-araw. No? At hindi maiwasan. So, ipasok natin naman Ipasok itong natin nangyari. itong oh. hindi, medyo hindi magandang balita, partner, no? May maganda rin kasi, pero unahin natin yung hindi maganda. Meron po tayo mga sugatang pulis na nangyari po ito dun sa enkwentro sa Quezon noong Disyembre 19, partner. Kung saan ay may mga nasugatan po na mga kawani ng ating pulisya at may isa pong pumanaw, no? Pumanaw si Patrolman Ron J. Chavez na isang bayaning kawani ng pulis, no? Ng ating pambansang kapulisan. At personal pong dumalaw si acting PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. Partner, wala pa lang pinagkaiba yung OFW sa mga pulis, ano? Parang yung buhay kasi nila, parang gamble, no? Parang sugal. Actually, masugal talaga ang Oo, sa ating mga grabe. kapulisan, partner. So, yan, katulad niya, nag-checkpoint lang, no? Nasita nila yung mga armed groups na to. Lumaban. Hindi nga lumaban, pinutukan Sila kaagad, oh. So they need to protect themselves, no. Pero ang kagandahan naman ito, etong ating PNP chief, pinapakita niya talaga, no. Etong PNP chief natin, no, masabi ko lang, partner, talagang soft-spoken. Oh, soft-spoken. Pero ang kagandahan sa kanya, more in action. Actually, alam mo kung bakit nagko-compliment yan, di ba? Si Pangulo kasi at saka si acting PNP chief, pareho silang tahimik. Oo nga, ano. Hindi, kahit na... Pero hindi Ito lang masasabi ko, partner, no? Ang bagong PNP kasi, ang bagong PNP sa liderato nitong si Acting Chief Melencio Nartates, no? Ay meron silang slogan. Ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. So, yung sa slogan nila, pinaparamdam talaga ni PNP Chief, no? Na, eto, dadamayan ko kayo. No, dadamayan ko kayo sa tagumpay sa pagkakahuli nitong smuggled cigarettes at sa iba pang accomplishment, pero on the downside, dadamayan ko pa rin kayo. Yun ang kagandahan, nararamdaman. Oo. So, yun nga, partner, pinarangalan po ang ating mga bayaning pulis na nasugatan ni acting PNP Chief Nartates at nagbigay siya ng tahimik na pagpupugay sa yumaong si Patrolman Ron J. Chavez. Sa pamilya po ni Patrolman Ron J. Chavez, kami po ay lubusang nakikiramay dito po sa Radyo Pilipinas. At saludo kami sa inyo, mga sirs. Yes, sir. Saludo po kami sa mga sugatan sa namayapa po. Makakaasa po kayo na kung ano po ang tulong na nararapat para sa inyo ay ibibigay po yan ng pamahalaan. Pero syempre, partner, hindi naman magwawakas itong balitang to, no, na malungkot, partner. Napakabilis, partner. Hindi na pinatapos ang Pasko. Sa follow-up operation, Meron ka agad. merong resulta, partner. May katarungan ka agad. May katarungan ka agad. Hindi man buo pa. Siyempre, may mga iba pang kasambat, mga sangkot. Pero napatay na po, no, ng PNP. No? Ang
si alias Mark na tinuturing na leader nitong grupo na ito, na armadong nakiengkwentro. grupo na nakiengkwentro, no, sa ating mga bayaning pulis, no, at nasamsam po sa kanya yung mga iba't ibang uri ng sandata ng mga baril at yung isang sasakyan na hinihinala ding syempre, 'di ba? Nakuha nila sa masamang paraan. So isang patunay kasi, partner, no, Yes. na itong ating mga kapulisan sa panahon na ngayon na natin ito, no, na patuloy sila nagtatrabaho, na inilalagay yung kanilang sarili sa peligro, mabigay lang yung seguridad ng mga Pilipino, lalong-lalo sa lansangan, no? Kasi kaya nga itong nakaraan, naalala ko lang, no, na i-post sa social media ng PNP na iniingganyo ang ating mga kababayan. yan. Mamasyal kayo. Mamasyal kayo, Pasko. Pasko nga, syempre. Meron silang Pilipino. programa, partner. Ang tawag dyan ay Ligtas Paskuhan 2025. Ligtas Paskuhan 2025. Yan. Oo. Okay, play natin to. May na-interview tayo na isang kabataan na gabi na pero namamasyal pa rin sa isa sa pinakamagandang proyekto ng pamahalaan, no? Aesthetic talaga, kung aesthetic, ang Pasig River Esplanade. Kaya i-play muna natin yung video, partner. Ito, play natin, ha. So wala yung video, wala na, no? ano yung Oo. video? No, so eto na lang, ikikwento na lang natin, partner, no? Itong Pasig River Esplanade kasi. Ito na, ito partner. Okay. Ayan. Sa mga kapwa po nating Pilipino na hanggang ngayon po ay nahihiya o natatakot na ipaglaban ang West Philippine Sea, isa lang po masasabi ko sa inyo. Tingnan nyo naman po itong mga iba nating mga kababayan. Buong tapang po nilang hinaharap itong hamon sa atin ng China na kinakamkam ang ating Ito na, Partner, may nagkaroon technical ng problem. technical glitch lang po, ha? So for next week na yan, yung ating vlog, ating video about sa West Philippine Sea. Philippine Sea, yan. Kasi, partner, kinapos tayo ng oras Oo ngayon. nga, no? So napasarap yung kwento Napasarap natin, yung kwento partner. natin, Pero yun na lang, i-highlight na lang natin itong sinasabing police visibility Yes. bago tayo magpaalam, Ayan, no? oo. Kasi syempre kailangan ibigay natin, no, sa ating mga kababayan na safe mamasyal ngayong Kapaskuhan dahil nga doon sa programa ng PNP na sinabi mo. Ligtas Paskuhan 2025. Tas ang Kapaskuhan Yes. sa 2025, imagine mo, no? Bakit? Kasi nga nung nakaraan ay nagpahayag ang ating acting PNP Chief Melencio Nartates Jr. na magdi-deploy ng 300 na pulis sa ipapakalat sa MRT stations para sa mga manlalakbay, mananakay na magta-travel. Alam naman natin, siksikan sa mga kaya LRTs. ligtas na. Pero partner, wag naman tayong masyadong kumpiyansa. Kahit sabihin mo may naman. pulis dyan, ingatan natin yung mga personal belongings natin. Siyempre, importante yan, di ba? So, nasa sa atin pa rin yung Pag-iingat. Pag-iingat. Diba yung pag-iingat, tulungan din natin ang ating mga kapulisan na talagang mag-report. di ba, nakita mag-report. mali, oo. Tulungan natin sila na matulungan talaga tayo maging ligtas ang Kapaskuhan. Diba? Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala
kita ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat. Para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga.